Tech Tips! Okay, welcome back mga Kadibuli GT. May simpleng tutorial tayo kung paano gumawa ng low power na air fryer. Ang brand nito ay Quesabilla. Kahit hindi ganitong brand, halos pares-pares lang din naman kung paano natin i-check. Basta ganito yung itsura, no? Analog. Ngayon, try natin i-on. Yan, dapat magkakaroon siya ng indicator light. Yan. Kahit na naka-on yung ating control tsaka yung timer, talagang walang power. Kahit sa tester, pwede natin i-testing kung may contact. Yan. Kahit naka-reset tayo ng times 10K. Dapat dyan magkakaroon ng resistance. Yan. Dapat magkaka-resistance siya. Kahit magkabaltad yung ating tester, wala man problema. Kung titignan nyo, wala siyang contact. Check natin, nandito yung switch niya sa kanyang fan. Kahit na, ilak lang natin. Pero wala talagang contact yun. Pagka nag-repair talaga tayo, yung AC cold muna talaga ang chinecheck. Pero ito, na-check ko na. Kaya hindi ko na rin kayo pahihirapan. Kasi marami na rin tayong ginawa na kung paano i-check yung AC cold. Ngayon, nandito sa loob talaga problema. Ngayon, ituturo ko sa inyo para mas mapadali tayo kung paano natin bubuksan o i-repair. Kasi dito, meron siyang switch dyan. O pwede rin dyan ang gagaling na sira. Pero kailangan natin munang bakasin itong mismong unit natin. Sa pagbabaklas nito, kahit flat screw lang ang gamit natin, pwede. Dahil nasa ibabaw yung ating mga lock niyan. May 4 na lock yan para makalas. Sa mga hindi pa nakakaalam, mayroong kanal yan. Tapos papasok natin itong flat screw. Kung mapapansin nyo, umangat siya. Tapos dito rin sa kabila. 4 na kanto yan na susungkitin lang natin para umangat. Kasi pagka hindi kayo marunong, pwedeng mabasag pagka pinersa natin. Yan, sa simpleng paraan, may na-share din tayo kung paano natin binaklas. Ngayon, dito naman, mayroong 4 na tornilyo yan para mabakas natin yung mismong unit. Nandito kasi yung mga screw. Yung iba, hindi alam to. Medyo nahihirapan sa pagbabaklas. Sa pagbabaklas pa lang, importante na alam nyo kung paano natin kinakalas. Habang kinakalas po pala natin, huwag pong kalilimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung ating notification bell button para updated po kayo sa ating video. Meron din po akong isang channel na Jojo Tech Tips. Pwede nyo rin pong pasyalan para po makatulong din naman sa ating YouTube channel. Okay, iangat lang natin to. Yan. Simple lang na malalaman na natin kung saan siya nagka-problema. Mga po pwedeng nagiging sira nito yung kanyang thermal fuse, yung switch, yung timer, pwede rin yung kanyang thermostat control. Sa pag-check nito, dapat may tester tayo. Naka-raise tayo ng times 1 o times 10. Dapat magkaroon siya ng palo pagka tinetesting natin. Kung naririnig nyo, may tumutunog na timer, di ba? Pwede natin i-check yung timer din muna. Kasi minsan, kahit na tumutunog, nag-o-open. Okay? Ito yung timer natin. Dapat naka-on tayo pagka nag-check. Ito yung thermostat niya. Yung timer natin, may 2 terminal yan. Pagka chinecheck natin, kahit na magkabaliktad yung tester natin, wala namang problema. Ang importante lang magkaroon siya ng continuity. Yan, dapat may contact. Parang hindi yata kita yung tester na. Ililipat ko lang yung tester para mas maintindihan. Yan, dapat magkaroon tayo ng palo. Yan, tingnan natin. Yan, may palo siya. Yung ating thermostat ay pumalo rin. Ibig sabihin na okay yung ating thermostat, okay din yung ating timer. Isa pang kadalasan na nagiging sira nito, yung thermal fuse. May thermal fuse yan dito sa ilalim. Yan, ito yun. Kung pagmamasdan nyo, nakabalot siya sa bakal, yung kanyang thermal fuse na nakadikit sa body. Yan, yan yung kanyang thermal fuse. Ngayon may wire yan. Yan, kung mapapansin nyo, may 2 blue. Yan yung connection ng thermal fuse na galing sa loob. Yan, ito yon. Tsaka ito.
Ngayon, ito yung ating i-check muna. Yung kanyang thermal fuse. Okay, tatanggalin ko lang yung kanyang cable tie. Kasi medyo maskip yung ating pwesto. Okay. Tanggalin muna natin para makaluwag yung ating mga terminal. Yan, ito yung connection niya, yung may nipple. Ngayon, ito yung isa. Ngayon, susubukan natin i-check yan. Kahit na magkabaliktad yung ating tester, wala namang problema. Ang importante lang dito, magkakaroon siya ng contact. Pag walang contact, ibig sabihin, may problema yung thermal fuse natin. Okay? Yan, kung makikita nyo, open siya. Ay, di ata kita. Yan. Yan, open siya. Walang palo. Ibig sabihin na may problema yung ating thermal fuse. Yung contact natin dito at contact natin dun sa kabila ay nag-open. Yun yung thermal fuse. Pero pagka ganito na nandito sa ilalim yung kanyang thermal fuse, medyo matrabaho nang gawin yan. Ngayon ang gagawin lang natin para makatulong tayo sa inyo, meron tayong isang diskarte na po pwede. Pero wag nyong i-direkta kasi delikado rin. Kahit paano, dapat may suporta yung ating pinaka-air fryer. Importante yung may thermal fuse. Kakalasin ko lang yung nipple. Yan. Yan, naiwan yung terminal dun sa mismong wire. Pero okay lang to. Kasi kukonek lang naman natin yung thermal fuse dyan. Dito rin sa kabila. Kahit maiwan yung bakal, walang problema. Mas maganda pa nga kasi kapit na kapit yung connection. Okay? Itong dalawa na to, lalagyan natin ng thermal fuse. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin at saan natin ikakabit. Ngayon, ito yun. No? Yung connection nito, miski magkabaliktad, walang problema. Pwede rin yun sa mga rice cooker na gamitin. Okay, dapat dito may palo yan. Pag tinetester natin, miski magkabaliktad yan, may palo dapat. Wala namang problema miski magkabaliktad yung ating connection dahil thermal fuse lang naman yan. Dahil dito open naman, talagang kailangan natin magdagdag ng thermal fuse. Okay, yung paglalagay nito, dahil nasa ilalim na yung thermal fuse, medyo mahirap ilagay dyan o mahirap isauli. Ngayon kung may mabibili kayong ganyan, pwede rin naman natin ikabit dyan. Pero kung wala naman, kahit nandiyan sa mga thermal fuse lang ng mga rice cooker, ubra. Ngayon dito sa thermal fuse, miski magkabaliktad nga, sabi ko nga kanina, ay pwede. Dapat sakto lang yung connection natin, tapos ipapasok natin sa loob to. Yan. Okay. Tapos, kakabit natin dyan sa mismong terminal. Yan, hindi ko na kinakat kasi marami rin nanonood sa ating mga newbie. Para mas maintindihan nila. Ngayon, dito rin sa kabila. Ganun din natin gagawin. Kahit na hindi na natin hinangin yan ubra naman. Tapos try natin yung mismong connection nito kung magko-contact. Dito sa easy call tayo magko-connect. Yan. Ay. Hindi ata kita tester. Walang contact. Kahit naka-on. Kasi hindi nakakabit yung pan. Kalimutan natin. Yan. Connect muna natin yung pan. Tapos try natin. Sa pagte-testing nito, naka-range tayo ng times 10K. Ang ginagawa ko kasi dito, pagka nag-check, dapat naka-range tayo ng times 1. Pero ito naka-times 10 tayo. Try natin. Kung po pwede. Yan, halos short siya. Naka-times 10 tayo. Halos short. Ang ginagawa ko kasi naka-range tayo ng times 1 para mas kita natin yung resistance kung hindi ba siya shorted. Para kung isasaksak natin, ay sure tayo na hindi sasabog. Okay?
Kahit magkabaliktad dito, walang problema. Yan, kung mapapansin nyo, hindi siya shorted. May resistance, ibig sabihin. Ibig sabihin na good na yung ating unit, na ang thermal fuse lang yung naging problema. Okay, na-detect na natin na thermal fuse lang yung sira. Ngayon, itong mga open wire, kailangan na nating ayusin. Pwedeng lagyan natin ng electrical tape, o pwede rin naman natin lagyan ng sinkable tube. Pwede natin lagyan ng electrical tape yan. Okay. Kung may sinkable tube kayo, mas maganda. Lagyan nyo rin. Yan. Tapos yung kabilang terminal naman. Ngayon, lagyan din natin ng sinkable tube. Yan. Kung wala kayong hot air, pwede rin naman yung lighter o kaya soldering iron. Yan, ikabit na natin yung sinkable tube. Yung pinaka-thermal fuse, pwede natin ilagay yan sa loob. Yan, may butas yan dyan, no? Kung makikita nyo. Papasok lang natin dun sa may bakal. Ididikit lang natin. Para may protection pa rin kahit papano. Yung thermal fuse natin, papasok natin sa loob yan. I-shoot lang natin. Nakadikit yan sa bakal. Yan, no? Ididikit lang natin ganyan. Tapos pwede na natin isara. Tapos ibabalik natin yung tornilyo. Tapos sa pagbabalik nito, mayroong lock yan. Yan, may 4. Diyan natin i-connect yung may lock na to. Okay? Ang gagawin natin, isi-shoot lang natin yung 4. Tapos, kahit kamay lang, mag-lock na yan. Okay, ganun lang. Tapos, subukan natin i-testing. Dapat mayroong pan. Tapos, testing natin sa tester muna. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung good yung ating unit. Raise tayo ng times 1. Tapos, sa ating AC core, miski magkabaliktad yung polarity natin, wala namang problema. Tapos, i-on natin yung timer. Yan yung timer niya. Ito yung kanyang control. Yan, nagkaroon tayo ng contact. Ay, set natin yung tester natin na maayos. Yan, kung mapapansin nyo, naka-raise tayo ng times 1, meron siyang resistance na hindi shorted. Pero pagka in-off ko, kung mapapansin nyo, tumaas yung kanya resistance. Kung i-on naman natin tong control, yan, bumaba yung resistance niya. Kasi mayroon siyang heating coil. Ang nangyayari kasi sumasabay yung fan saka sa heating coil, kaya bumababa yung resistance. Pero pagka in-off nga natin to, yung kanyang control, tumataas naman siya. Ngayon yung pan lang yung gumagana. Kaya pagka in-on natin, sumasabay yung ating filament. Kaya bumababa yung resistance. Ngayon, ibig sabihin na okay na tayo. Pinakita ko lang para may idea kayo, no? Tapos saksak na natin. Kung mapapansin nyo, nagkaroon na siya ng indicator light. Ayan, no? Gumagana na rin yung pan. Tapos medyo umiinit-init na rin. Yan, simpleng tutorial pero sigurado naman pong may napulot kayong idea sa ginawa natin. Maraming salamat po.